Pinasasara ang isang dog training facility sa Marikina City matapos mamatay ang 2 asong iniwan sa kanilang pangangalaga. Bukod sa hindi ito rehistrado, may tuturing din daw na red flag ang pagpapaiwan nila sa mga tinetrain na aso. Yan ang unang balita ni Katrina Son. Viral ngayon ang social media posts ng fur parents na sina Carla at Sandy kung saan sinabi nilang namatay ang kanilang mga alagang aso habang nasa pangangalaga ng isang dog training facility. February nang ipatrain ni Carla ang kanyang mga alaga. March naman ang sa 2 standard poodle ni Sandy. Pinatrain po namin yung aso para po sana matuto magpa-potty train at saka po sana po matuto ng mga konting tricks. Nahanap po namin 2 buwan ang dog obedience training. Kailangan daw iwan sa training facility ang mga alaga. Pwede silang dalawin 1 beses kada linggo. Noong una, nag-a-update sa kanila ang may-ari ng facility. Kalaunan, nahirapan na silang makahingi ng impormasyon. Hanggang nalaman lang po namin, naka 2 weeks na po siguro. Doon po namin nalaman na nilipat niya po yung aso namin sa Los Baños nang hindi po sa amin sinasabi. ang training hanggang April 20 lang dapat sa mga aso ni Carla at hanggang May 6 ang kay Sandy. Pero panay raw ang hiling ng extension ng may-ari ng pasilidad. Pinuntahan din daw ng may-ari ng pasilidad si Sandy. Sinabi sa kanya na patay na ang isa sa kanyang alaga. Tinanong po namin siya na bakit ngayon mo lang sinabi? Ilang days na pala patay. Wala siyang masabi na hindi niya po masagot. Rason. Puro sorry lang po yung sorry sinasabi lang po ma'am, niya sa akin. yung tao ko po kasi. Ganun lang lagi niyang sinasabi. Nilibing na po namin ng tauhan ko po yung mga aso kasi takot na takot daw po siya. Hindi niya daw po alam kung anong gagawin. Nalaman din ni Carla na namatay ang isa rin sa mga alaga niya. Pumunta po siya sa bahay and sinabi po niya yun nung May 17 na po. And then sinasabi niya po na May 12 daw po namatay yung aso. Namatay raw sila sa heat stroke. Pero hindi naniwala sina Carla at Sandy. Hindi po siya mukhang heat Hindi stroke po kasi eh. madugo po yung Madugo ulo. Wala na siyang snout, hindi mo na makita yung ulo ng aso. Kinondena ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang sinapit ng mga aso. Ito pang mga actual acts of torture or cruelty, they are already additional violations, and we are in touch with the owner of the dog. We are trying to convince her to submit the affidavit as soon as possible so that we can file the charges. Ayon sa Animal Kingdom Foundation o AKF, may tuturing na red flag kung pinapaiwan ng mga asong tinetrain. Dapat daw kasama ang owner para alam mismo kung paano i-execute ang mga command. Masakit din po, I think, when we heard about the narrative, kung paano nangyari yon, mas shocking, Kasi hindi siya basta-bastang facility, it's an animal facility, actually, it's a training facility. Nakausap daw ng PAWS ang Bureau of Animal Industry na saklaw ang mga pet training facility at nadiskubre nila. Hindi sila registered with the Bureau of Animal Industry, so technically they are already in violation of the Animal Welfare Act. Dahil dito, hiniling ng PAWS sa Marikina LGU na agad ipasara ang naturang facility. Planong maghain ng reklamo sina Carla at Sandy kaugnay sa sinapit ng kanilang mga alaga. Sinubukan naming kuhanin ang panig ng training facility pero sarado ito at hindi rin sinasagot ang aming tawag. Ito ang unang balita. Katrina Son para sa GMA Integrated News.